May nagtanong sa akin, "Good PM po, Boss Ray. Legal po ba na pupunta daw sila dito sa bahay para maningil? At kung walang makuha, kukuha sila ng bagay na katumbas ng utang ko. This message is to remind you to settle your loan with us today. Dahil kapag hindi nakitaan ng aming system ang inyong loan payment, ay magpupunta na para mag-conduct ng house and work visitation ang aming legal department representative and field collectors. Ayon na rin sa terms of agreement ng iyong loan, ay maaari kanila nakuhanan ng gamit na katumbas sa halaga ng iyong loan. Example, gadget, appliances, motor, or jewelry. Please answer this message and coordinate with us. We have your full information including your selfie and pictures of your ID, even the exact address of your home. So be responsible po sa loan nyo to avoid unnecessary actions from us." Okay. Maganda hong katanungan. Well, actually, yung pagpunta ho sa bahay, no, pagbisita para maningil, illegal naman ho yan. Okay? Pati naman ho yung pagpunta niyo sa opisina kasi kadalasan nga ho pumapasok kayo, no? Kaya lang, may sinusunod ho kasi tayo dyan, no? Yun yung kautusan ng SEC, no? Which is yung prohibition on unfair debt collection practices. So, kailangan ho masunod yun, no? So, pwede ho kayong bisitahin sa bahay at sa trabaho. Pero kailangan lang ho sundin yung prohibition on unfair debt collection practices. Yun po illegal. Yung illegal po na gagawin nila is yung kumuha ho nung gamit na katumbas daw nung inyong utang. At bawal ho yun, no? Hindi ho nila po pwedeng gawin yun, no? Kung meron ho silang court order, pwede. Pero ang magpe-present ko ng court order is ang sheriff. Sheriff po ang magpoproseso nun, hindi ho sila. Ang nakakatawa ho rito, no? Ang pupunta raw ho sa inyo is yung legal department, no? Dahil matindi. Pagka sinabi nyo kasing legal department, ano yan? Mga abogado, ano yan? Laman yan. Di po ba? Inutusan yung abogado para maningil. Ibang klase, no? Yung field collector ho po pwede yan. Wala naman hong problema pumunta sa bahay, bumisita. Ginagawa naman ho namin yan. Ako, personally, nagpupunta ho ako sa bahay, no? Saka sa pinagtatrabahuhan ng aming mga kliyente. Ano po? Kasi, kalimitan naman ho, wala naman ho talaga yan sa bahay. So, matatagpuan lang po yan sa pinagtatrabahuhan, no? So, bibisitahin nyo lang naman ho siya discreetly ho. Tanong nyo kung nandun si ganito. No, pwede ho bang makausap? Pakilala ho kayo na kayo si yung pangalan nyo. Tapos ho, ang pinaka-importante, dapat nasusunod natin yung kautusan po ng SEC. No? Yung kanilang memorandum na prohibition on unfair debt collection practices. No? Kailangan nasusunod ho kung ano ho yung mga nakasaad doon, yung mga pinagbabawal. Mga pinagbabawal ho kasi, halimbawa po na pinagbabawal, bawal ho mga ras. Ano po, pangalawa, dapat ho sa kumbinyenteng oras nung inyong sisingilin, no? So, nakalagay ho, nakaset na oras ho doon, bawal ho ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ho ng umaga. So, yun ho yung nakalagay doon, ano? So, yun yung mga halimbawa ho na hindi po pwedeng gawin, no? Nakasaad naman na po doon eh. So, pakibisita lang po yung website po ng SEC, no, yung sec.gov.ph, at nandun naman po yung memorandum ng prohibition on unfair debt collection practices. Kailangan po nasusunod yun eh. Hindi naman po siguro ilalabas ng ating gobyerno yan, no, ng SEC. Kung babaliwalain lang, pinag-isipan ho maigi yan, no? Lahat ho halos ng bansa ginagawa yan. Tapos, pinag-utos ng SEC, hindi nyo susundin. O di po ba? So, mali ho yun. Dapat ho talaga sinusunod natin. Ngayon, dagdag ho dun sa nyo, sinasabi nila, kukuha sila ng katumbas na gamit, no? Dun sa inyong nautang. Bawal ho yan. No? Dapat ho, may court order. No? At ang magpapatupad po nun is sheriff. Ano po? Hindi ho basta-basta yan, napupunta ka sa bahay, kukuha ka ng
Sisilipin mo, mayroong TV, mayroong motor, o may mga alahas, kukunin. Hindi po pwede yun. Bawal ho, illegal ho yun. Pwede nyo silang padampot. Pag nanakaw ho yun. Unang-unang kaso nila, trespassing. Pumasok sa sa bahay yung pilit eh. Tapos kukuha ng gamit ninyo. Pag nanakaw ho yun. Kung nakalagay ho sa terms of agreement, no, yung pwede silang kumuha ng katumbas na halaga dun sa inutang ninyo. Pero dapat ho yan, dumaan sa legal na pamamaraan. Hindi ho po pwede na pupunta lang sa bahay nyo, papasok, kukuha na ng gamit. Hindi ho po pwedeng ganun. No? Po pwede naman nilang ipresenta ho sa korte yan eh. O, sabihin lang nila, kasama ho sa terms of agreement namin yun eh. 'Di ba? Magsampa ho sila ng demanda. Para ho, pagka pabor sa kanila yung desisyon, o makakapag-garnish sila. Garnishment ho yung gusto nilang gawin eh. O, para ho magawa yung garnishment na yan, dapat ho, merong desisyon ng korte. O, hindi ho basta-basta na papasukin lang kayo. Bawal ho yun. Ngayon yung trespassing yan. Tapos, kukuha na kayo ng gamit, pag nanakaw ho yan, pakulong nyo. Tawag kayong pulis. Pwede ho yun. No? Yung criminal act ho yung gagawin nila na yun eh. O, sila makukulong. Nakita nyo na ho ang kalokohan ng mga yan. Sila ho mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. No? May message pa kayo eh kung ano yung gagawin nilang krimen eh. Bawal na bawal ho yan eh. O, kasi krimen ho yung gagawin nila na yan. Biruin mo, papasok sa bahay nyo, trespassing. Kukuha ng gamit nyo, pag nanakaw ho yan. O, di krimen yun. Pahuli nyo ho. Oh. Ay i-save nyo yung ganyan, i-screenshot nyo, tabi nyo. Ebidensya ho yan. Oh. Di po ba? Ako, paulit-ulit kong sasabihin, hindi ho ako gumagawa ng ganitong content para lumakas ang loob ninyo, para hindi magbayad. Okay? Tinuturo ko ho yung tama, yung mga legal, na pamamaraan ng paniningil. Tapos, sinasabi ko sa inyo kung tama yung ginagawa o hindi. Okay? Kung ano ho yung utang ninyo, bayaran po ninyo. Kailangan nyo pong bayaran yan. Nakasado sa batas yan, na pagka tayo ay nangutang, kailangan ho natin magbayad. Ano po? Tsaka huwag ho kayong kukuha ho ng utang nang alam nyo hindi nyo naman nung kayang bayaran. Lagi kong sinasabi ang paulit-ulit ho sa aking mga videos. No? Kung hindi nyo rin lang ho kailangan mangutang, huwag ho kayong mangutang. No? Kasi responsibilidad po yan eh. Hindi naman ho basta-basta yan. Ano po? Saka kung mangungutang ho kayo, yung sapat po lamang, yung kasya lang po dun sa disposable income ninyo. Ano po? Huwag ho kayong manghihiram ng lagpas dun sa disposable income kasi hindi nyo talaga mababayaran. Ano po? Kasi yung mga lending na yan, gagawa ho talaga ng legal na pamamaraan para makapaligid. Kaya lang ho, unfortunately nga ho, itong mga ulan na to, hindi ho sila marunong maningil. No? Kaya ho kayo, nakakaranas kayo ng ganyang klase ng harassment. Ano po? Para hindi nyo maranasan yung ganyang mga harassment, bayaran ho natin sa takdang oras. Ano po? Kasi, napakinabangan naman na po natin. Di po ba? Binigyan naman ho kayo ng ng proceeds, di po ba? Nagamit naman po natin. So, siguro tama lang naman po na bayaran natin. Ano po? Mali lang ho talaga yung pamamaraan nila ng paniningil. Pero tayo, bilang responsableng nangutang, bayaran ho natin. Ano po? Pwede nyo naman ho kasuhan yung mga pwede nyo naman ho silang i-complain eh. Gaya ho yan, no? Screenshot nyo po, no? Tapos, pag-file ho kayo ng complaint sa SEC. Tapos, kung may extra ho kayong pera, dumulugo kayo sa abogado, no? Sa privado. Tapos, itanong nyo sa kanya kung ano yung mga pwedeng ikaso dyan sa mga ulan na yan na nanghaharas sa inyo. Kung wala naman ho kayong extra pera, lumulugo kayo sa tao. Pwede nyo hong gawin yun, no? Pero yung wag hindi nyo babayaran, hindi naman ho tama yun. Kasi maniningil ho ako eh. Yan ho ang ginagawa ko araw-araw. Kumakatok ho ako sa pinto ng mga kliyente namin para ho maningil. Di po ba? So, para sa akin ho, masakit yung yung hindi ka babayaran. Kasi yung effort na ginagawa ho namin kami ho na naniningil sa field
Iba ho eh. Bigyan nyo nakamotorsiklo ho kami. Isang paa ho namin nasa hukay. Araw-araw ho yung ganun ang ginagawa namin. Hindi lang ho 8 oras, minsan lumalagpas pa ho kami sa oras. Ginagabi pa ho kami. No? Kasi siyempre yung availability mo nung mga kliyente namin ng ano, ang iniisip po namin. Lalo kung nag-request, o pakiantay mo ako dyan, babayad na ako. So antayin ho namin yun. Added service na ho yun, hindi na ho namin dapat gagawin yun, pero sa kagustuhan namin na ano, na masingil, so antayin ho namin. Kasi ho, kaya ako nabanggit yan. Kasi marami ho ako nababasa sa mga comments na wag mo nang bayaran yan, no? Kesyo ganito, kesyo ganyan. Yun yung kapitbahay namin o yung kapatid ko. May utang sa ganito, hindi niya na binayaran, wala namang mangyari. Antayin niyo po may mangyari. Hindi po ba? Huwag hong ganon, no? Kasi alam niyo sa sarili ninyo na nangutang ho kayo. No? At nagamit niyo yung pera kung saan niyo dapat gagamitin. Tapos hindi niyo ho babayaran. Hindi po ba? Kahit ho sabihin natin, sige ho, yung mga ulan, nanghaharas yan, di ba? Masasamang salita ang naririnig ninyo. Ano po? Ando na ho ako. I-complain nyo. Pero ho yung obligasyon yung bayaran nyo po. Ganun ho yun eh. Hindi nyo ho po pwedeng takasan yun. Kasi responsibilidad ho natin na magbayad sa ating mga utang. Ako ho, maniningil ho ako, may mga utang ho ako. Pero binabayaran ko po. Hindi ho porkit na may mga alam mo ako sa batas, no? Kaya ko na siyang anuhin, paikutin. Hindi ho ganun. Kasi responsibilidad ko po yun na bayaran. Nagamit ko ho yung pera eh. Napakinabangan ko po. No? So, I hope po sana yung mga nagsasabi na wag nang bayaran. Wag naman nung ganun. No? Kasi, hindi ho tama eh. Ano po? Yun hong ginagawang mali ng OLA. Wag na ho natin palitan ng isa pang mali. No? Kasi tayo ho magdadala niyan eh. Di po ba? Hindi ho ako nangungonsinti, no? Or hindi ako gumagawa ng ganito pong mga content or videos para ho konsintihin kayo na huwag kayong magbayad. Ini-interpret ko po kung ano po yung tinatanong nyo sa akin. Nagbibigay po ako ng opinion base po sa aking mga experience. Ano po? At kung ano po yung na-research ko, no? Sa mga articles, no? Sa lumabas na mga memorandums ng ating gobyerno, no? Yung ganun po. At nagtatanong din naman po ako sa mga kaibigan kong abogado. Sa tagal ko po sa industriyang ito, marami na ho akong nakasalamuhang mga huwes, abogado, ano po. Kaya po ako kahit papano, nakakapagtanong po ako sa kanila. Nagiging kaibigan ko po sila. No? So, yun ho, no, sana po tigilan na po nung iba na mga nagko-comment na wag magbayad. Hindi ho ganun eh. Kasi responsibilidad ho yan. Ano po, wag na ho nating antayin na gumawa pa ng hakbang yung inyong mga nautangan. Kayo rin ho ang mapeperwisyo. O di po ba? Kasi pag gumawa ng legal na pamamaraan yan, kayo rin ho ang mapeperwisyo. O di po ba? So, bayaran nyo na lang po. Di po ba? Pag-ipunan po ninyo, no? Babalik ho tayo dun sa tanong ninyo, no? Bawal ho yung gagawin nila ngayon, yung kukuha ho ng gamit na katumbas ng halaga na basta-basta lang. Kailangan ho yan, may court order. At ang mag-i-implement po niyan is ang sheriff. Hindi ho yung OLA mismo, yung collector nila, o yung legal department nila, o kung sino pa man. Ano po, may legal na pamamaraan po yan kung paano gawin, may proseso po yan, no? Hindi ho basta-basta na pupunta, papasukin kayo sa bahay, kukuha ng gamit. Bawal ho yun. Yun ho, po pwede ninyong pahuli sila. Criminal act ho yun eh. Pero nyo, trespassing na tapos nagnakaw pa sa inyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at sa inyong pong pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!